mag-ingay! Sa kanan ko, Croxted 1. Croxted 1, pakilala ka. Yo, what's up? O nga pala si Croxted 1. Novaliches represent mga tol. Shoutout sa Realismo. Tsaka kay Eric Cabrera, birthday rin niya ngayon, men. Pag maaga natapos daw, sunod ako dyan. Sa mga kasama ko ngayon, sa mga sumuporta sa akin ngayon, tsaka sa mga patuloy na naniniwala sa kakayanan ko. Maraming salamat sa inyo, alam niyo na yun. Okay, sa aking kaliwa, mag-ingay para kay Nad. Yun, ako nga pala si Nad, galing pa ako San Pedro, Laguna. Yun lang. Sana, coin toss pa ba? Una ka na? O, una na raw si ano. Napili ni Croxted 1 na mauna. Round 1, Croxted 1. Yeah. Yo, magandang gabi. Pwede ba yung bago ako magsimula, sabayan nyo? Oh? Yun. Let's go, Blackout! Let's go! Let's go, Blackout! Let's go! You know, let's go, Blackout! Let's go, no? Yeah. Ayoko na sanang bumatil. Nakapokus na lang ako sa music at sa iba ko pang mga hassle. Kaso si Papa Jesus biglang tumawag sa akin. Tanong niya sa akin kung gusto ko pa daw ban lumaban. Sino ba naman ako para tumanggi, mga master? Kaya sabi ko, G, sayang din naman yung TF, tsaka need ko rin naman minsan mag-unat-unat ng muscle, kaya blackout game! Isa pa, blackout game! Sabi ko, blackout game! Mukhang di nyo nakuha. Nung sinabi kong blackout game, yun ay super ni Akuma. Intro pa lang, deads na yung kalaban, puta. Bukas na bukas ka sa battle no? Lahat yata ng Yeah, distract tayo, guys. Yeah. Bukas na bukas ka sa battle no? Lahat yata ng liga, sinasalihan ito. Pulo, Motus, Blackout, etc. Ayos din no? Gustong-gusto mo yung battle rap, pero yung battle rap walang gusto sa'yo. Kung ako yan, top na. Top na. Gising na! Mukhang nakatulog ka na sa biyahe! Baba na! Top na! Di mo alam yung top, no? Top Avenue, taga Laguna ka kasi. Pasalamat ka pa nga't itong battle rap ay di ko pinupukusan. Kung usapang bars, laging fully charged, di ako mauubusan. Animoy sinasapian sa tuwing mga tunog sa tenga ko'y nagbubulungan. Pinagpupuyatan kada linya, madalas yung mga tinutulugan. Pero yang katangahan mo, wala nang lunas. Tong kalupitan ko, walang upas. Kaya mag-ingat ka sa mga ibabato. Dahil mala Dr. Strange tong kalaban mo, wala man akong masilip sa'yo, kaya kitang gawa ng sariling butas. Time. Yo. Jo! Tumawag sa akin si Kuya Mau. Sabi niya, Nad, baka tripulit bumatel, meron ako sa yung ipapatrabaho. Sabi ko, sige, basta tama yung presyo. Sasalangan ko kahit sino ihanda mo. Sabi niya, burao to. Kaya bigyan mo na lang sapat sa pagkatao. Alam niya kasing tapat ako tumula, kaya malabo makakuha to sa akin ng panalo. Kaya, Croxted 1, dapat umpisa pa lang nag-backout ka na. Sabi ni Mau, humingi ka ng battle dahil wala na pang bayad ng kuryente. Nag-blackout ka pa. Dahil sa pera kaya ka nandito. Kaya wala kang pake kahit nag-choke ka ng battle yun ni Sir Deo. Nakakalimutan mo na yata na yung perang yon ay bayad, ay utang na loob at tumutubo ng respeto. Speaking of bayad at respeto, tinanong mo si Sir Deo kung pera o respeto, di ba? Tapos sunod mong linya, nag-choke ka. Sabi mo, nakalimutan ko yung lyrics ko. Basahin ko muna, sayang to. Nanlambot ko sa kahihiyan at sa tagas ng mukha idinaan. Nagmukha kang estudyanteng chinupani, sir, tapos pinagbasa sa unahan, di pa nakontento. Sabi niya pa, pasalamat ka. Hindi okay yung mental health ko. Kaya 3 days preparation lang yun 3-day preparation lang yun na paghandaan. 3 days preparation na paghandaan? Anong version na ng utak mo? Mukhang di na yata nag-a-upgrade. Kung kami nagpapakahirap mag-double meaning sa linya, ikaw naman nagtatranslate.
hindi naghahanda sa laban. Nangungodigo, wrong grammar, sige subukan natin i-collect. Subukan natin i-connect. Nakalatag ng mga ebidensya, di na kailangan pang i-collect. Kaya kung sasabihin yung daanin ko lang to sa bars, hindi. Ito'y bitay. Para yung quality at technicality i-protect. Babaguhin ko lang yung sentence. Now, you're grammatically correct. Kaya anong Croxted 1, ulula. Ikaw si Julmer Mateo ng Quezon City. Yung na-demolish yung 2 beses. Hustler tawag sa sarili pero wala pa ring progress. Croxed 1, literal na CJ. Buhay GTA pero iba-iba yung address. Iba-iba yung address pero kahit ganon, yung diskarte sa buhay hindi niya pa rin nahuhubog. Magkaiba kasi yung totoong laki sa street, sa kalsada natutulog. Wala kang pera, wala kang kabuhayan, kaya ano pang halaga ng nerdong yan? Batukan kahit sa ghetto yan. Kaya paano ba tatagal sa game yung CJ kung di magamitan ng Hesoyama? Kaya sige, idamay mo na lahat. Idamay mo yung asawa ko. Gawa mo ng kwento at kung ano-ano ng Matrix. Nagsampaling ka na ng diploma at may 6 digits na payslip, idamay mo rin yung anak ko. Yung anak ko may sakit. Hindi ko kinakahiya na may special child kami. Pero ang alam ko na yung sinasahod mo isang buwan, pang 1 week lang yun na therapy. Oo, parehas tayo may pamilya. Pero ikaw, wala kang financial stability. Kawawa yung family mo, tol. Wala kang diploma, wala kang certificate, kahit sa abilities pulpol. Taga-NCR na di makakuha ng maayos sa trabaho, wala kahit opportunity on call. Ngayon taga-QC naman ng babagsak sa quality control. Time. Ay, nako. Ano ba yan? Kala ko pa naman magaling ka. Sa personal, mukha ka palang may sayad. Wala daw akong pera. Order ka doon kung anong gusto mo. Ako na bahala magbayad. Ano? Ako ba yung promotor? Sa music video, nakakotse ka pa, pero kanina, nag-commute ka lang, wala ka ring motor. Puro yabang. Ano yan? Ganyan yung mga artist ngayon eh, no? Mga artist ngayon, puta, puro karakter, puro payabang, puro flex. Mga kantot sa lyrics, wala namang sex. Yeah. Round 2 game, round 2. Round 2 game, sigawan naman tayo, babaga na lang. Ano nagar? Tangina. Yun na yun. Alam mo, chance mong manalo. Pag nag-choke ulit ako ngayon, at kung mangyari man, pex man, yung TF ko, sa'yo na yun. Sa'yo na yun. Joke lang yun, wala ako na pera na ngayon. Nung laban nila ni Poison, ginaya pa si Akata, ayos din. Baliw-baliwan ka pa? Gago, di ka mukhang baliw, mukha kang titong lasing. Nagpanggap ka pang praning, sarili mo nga, di mo mapagaling. Therapy session pa more. Taas ihi ka, masyadong tanga ka. Panay po na sa kahinaan ng iba pero di niya makita yung sariling muta sa mata. Yan tayo eh. Pinoy mindset kaya di umaangat. Para kang asong panay lang ang kahol pero di naman kumakagat. Pero sila daw ang makabagong XB, palakpakan. So anong ending ng grupo nyo yan? Istapahan. Tangin na, napanood ko na yan. Ito ay home court ko. At kahit sinong veteranong itapat mo, magmumukha tayo. Tanggapin mo na lang na wala kang panalo at panis ka pa rin kahit magkulab tayo. Time down. Round 2, Nad. Yo! Nag-story to kahapon. Sabi niya, taga-motos na yung kalaban kaya kailangan kong maghanda. Sabi ko, tanginang battle rapper to, compliment magbanta. Tawang-tawa ako noon para akong high na high. Kasi nandito raw siya para sa 5K. Hype na hype. Ako nandito lang para sabihan kang bay na bay. Tangina ka level 6 na Bisaya. Lahat ng profile pic mo sa FB, mukha ka laging nangangawi na bagang. Nagsimula to siya mag-rap simula nung malaman niyang nang hipo si Badang.
Napanood ko mga music nyo, tol. Lalo yung all-star nyo, pambaon. Meron silang kanta na ang title, kaya ko itong mag-isa pero 10 sila doon. Sabi niya doon, no? Marami pa akong diamanting nakatago sa aking bungo. Damn! Akala ko talaga nung una si Shanty Dope original nun. Lalo't parehong-pareho pati yung pag-gangsign mo sa background. Nang malaman-laman ko, ikaw pala yung orig dahil ikaw yung mas naunang naging member ng Youngstown. Kala mo Young Guard, no? Youngstown. Tapos sabi niya pa, mapa-NBA or classroom, ako yung number 1 na bull eh. Number 1 na bull eh? Tapos yung blackout sa mga nakakalaban mo sa ibang liga, ang lakas mo i-gatekeep, boss. Winorplay mo yung bully sa bull eh. Parang masabi na ikaw lang si Derrick Rose. Pes kung basketball to, wala kang panama sa akin, bay. Ako yung Lebron na naka-protein shake, ako yung Lebron na naka-protein shake, lahat ng sasabay sa akin, may. Tutumba sa poster, kahit pa 1v1 matic ay. Ang bibigay, D-Rose, parang Pes, kung basketball to, wala kang panama sa akin, bay. Wala kang panama sa akin, bay. Ako yung Lebron na naka-protein shake. Lahat ng sasabay sa akin, may. Tutumpa sa poster kahit pa 1v1 matic ay. Ang bibigay, D-Rose, para ka nakipag-break up sa Valentine's. Kaya wala tong laban sa akin kahit pa mag-all-in. Pangkalsada lang ang market para kang proven. Ako shots fired kada line. Ako shots fired kada line. Even price tagkubolin. Godly bawat verses so para akong prophet at ito ang patunay na baguhan ka pa rin. Partida kagabi lang ako natapos pero matatalo ka pa rin. Hindi porket mabilis ka magsalita, rapper ka na. At hindi porket marunong ka tumugma, battler ka na. Marami ka pang kakaining bigas at isasakripisyo. At yung battle mo kay Deo ang patunay na hindi mo deserve na bumattle dito. Alam ko sasabihan mo ako na bumabattle ako sa Motus. Nakalabo ko si Poison 13, si Batang Rebelde. At luto yung laban ko kay Onyx. Ha? Kung yan kung diyan ka, fuck. Masyado nang predictable kung yan igigiit pa. Idamay mo rin yung grupo ko, Das Music, yung music video namin. Kung ayaw mo makita, pumikit ka. Bagong battler na walang bago na angle. Tanginan to, nag-iisip ba? Sige, banggitin mo lahat ng achievements ko ngayon. Pakita mo sa kanilang naiinggit ka. Time. Naiinggit daw ako. Ang inang angle yan, umay. Gago, walang lugar mainggit ang taong masaya sa tunay na buhay. Ikaw, 'di ba, yung anak mo, sabi mo, 'di ba, special child parang ikaw, 'di ba? Oh. Hindi kita in-stalk, di talaga kita pinagandaan masyado, di rin ako nanonood ng mga battles mo. Kaya wala ang kwenta, wala ang panalo kung puro ganyan lang yung mga angles mo. Focus na focus sa battle, ganyan lang plebero. Oh. Ano ito? Dapat na to, ine-evict. Ang dami mong chismis lines na di naman totoo. Ano, di mo ako na-predict? Okay, round 3. Wait lang guys. Oh, round 3 na. Ano na mga brad? Ako di naman sa pagmamayabang, di lang pang-rap, palag-palag din sa acting brad. Kaya batang Quiapo, baka naman. Kaya ko rin naman makipagbugbugan, kitang-kita nyo naman kung paano ugulpihin ngayon tong punching bag. Kaya panigurado, kada suntok, tong bugok, may kalalagyan. Wala lang Dempsey roll, ako si One Punch Man. Laban na to ay mismatch. Bawat punch ko'y soplak sa pool. Parang tinapat mo si OG1 kay Tupac Shakur. Pero tong si Kupal, chick boy daw. Para sa akin, no. You're such a horny. Kaya di malabong mang-rape din sa damuhan tong corny. Damuhan, corny. Corny? Alam mo, kahit mag-choke ako dito, ibigay ko na sa kanya yung laban. Okay lang eh. Wala puta, all 3 rounds, nag-choke. Round 1, round 2, nag-choke.
Wala ka lang panalo. Umuwi ka na, wag mo nang ibugay yung round 3 mo, gago! Utangin na mo, ang biyahe mo, Laguna. Yung utak mo, lumago ba? Tangin na mo, freestyle lang to, ano? Wag ko lang speed para may partida ka. Putang ina mo, pabida ka! Nakakatamad tol, sa totoo lang talaga, sayang. Ang taas ng expectation ko sa'yo, tangin na kasi na focus ka, batil na batil ka eh. Lagi kang galit na galit eh. Para kang lagi manununtok. Ayop na yan. Ako si Croxted, birador na mga most wanted. Kaya mga judges, alam na, good luck sa judging. Kita nyo naman siguro kung sino yung well-rounded. Eh! Yeah. After battle niya kay Sir Deo, nag-post to sa FB. At yung Black Entertainment, kanyang pinuna. Naka-issue yung blackout daw, hindi maayos na event, hindi daw marunong yung judging. Pero agad niya yung binura. Papaalala ko lang ha, nakalimot ka ng battle nyo, pero dito tinanggap ka pa rin. Sinusuka ka na ng liga, tapos tsupa ka naman ng tsupakay mo ngayon. Sino sa inyo ni Deo yung bading? Para sa pera, kayo yung prinsipyo, handa mong baklasin? Para sa pera, kayo yung prinsipyo, handa mong baklasin? You only see men with money para kang putang bayarin? Mas maganda raw sa PSP kasi mas mataas daw yung bayad. Check ko lang yung ulo mo, boss, baka yung ilaw pundido, bro. Naghahangad ka magpangil sa pangil, hindi pa tapos hulugan yung pustiso mo. Mas maganda PSP sa blackout. Tapos nandito ka. Tapang ah. Kuya Mau, alam mo na. Sagpangan na. But kidding aside, reality check ulit tayo. Kasi alam ko yung anggulong pagiging pabigat sa lipunan ay igigiit niya. Pero yung ideya na nagdedemand ka ng pera sa mga bagay na walang kwenta ang patuloy na nagigipit ka. Nandito ka bilang Julmer. Kayo mong sabihin nandito ka lang para sa palakpakan. Kasi kahit bilang Crocs, alam mong nananatili ka sa talampakan. Kaya mo sasabihin sa akin, binubuhay ka ng pagiging delivery boy at pagiging rapper mo. Huwag mo kong aangasan. Dahil alam ko at alam mong nandito ka dahil may kailangan kang bayaran. Alam ko mahirap maging mahirap. Mahirap mawalan. Mahirap maging rapper. Mahirap maging rapper, mahirap mag-deliver sa daan. Pero mahirap na bang maging ikaw? Yung pagsabayin yung trabaho at karir sa sarili mong paraan? Ang sagot dyan, madali lang mag-deliver ng linya at sa battle na parehong magaan. Alam kong masakit, pero sabi mo na yung buhay mo parang pelikula kasi may storyline at effects. Pero sayaan mong ako na magbigay ng cuts, lalo't mga punchlines ko direct. Ako na rin magiging cameraman. Sakto yung eksena ngayong battle. At alam mong hindi yan nakakasawa basta maganda kahit paulit-ulit yung angle. At alam niyo kung bakit paulit-ulit yung angulo kong ginamit? Kasi sa istorya na to, si Croxted Juan at si Julmer Mateo ang bida mga sir. Nakatutok yung spotlight kay Julmer at kay Juan na parehong tamad na karakter. Pero hindi sila kambal at mas lalong hindi rin alter ego. Alam naman natin pag nakahiga yung isang tao, nakahiga lang din yung anino. Ito'y atake panloob. Gamit ideyang pangangalandakan. I'm about to hit two birds with one stone, lalo't isa lang yung papatamaan. Si Croxted Juan at si Julmer Mateo, magkaiba nga ba sa totoong buhay at sa tanghalan? Ang sagot dyan, hindi. Pinakilala kita ng isang beses lang, di mo kailangan ng dalawang pangalan. Time. Putang ina mo, ang bobo mo! All 3 rounds, wala kang sinabing totoo. Round 4 game! Ano, batil ako, bawi ako. Takat nyo na si Deo dito. Hindi, joke lang. Yun. Salamat, guys. Okay, ito nakita naman natin, no? Boto ng hurado. Buong 3 laban binigyan. Lahat kami binigay namin dito kay Crocs 1. Sayang magaling sana si kaso. Croxted 1.
Croxted 1. Croxted 1, Crocs 1. Nad, sayang, ganda ng mga banat mo sana, kaso mali, pangit yung nadali mo. Isa pang beses mag-ingay, oh. Blackout, mag-ingay! Oh, siyempre, palakpakan natin si Crocs 1. Croxted 1. Okay, paano? Judges! Yay skills! Yun, sa laban na yun, ikalawang undercard battle between Croxted 1 tsaka kay Nad. Okay, sa round 1, pinakita naman, maganda naman yung opening tsaka start ni Croxted 1. At aggressive, at alam mo na nakapaganda siya, tsaka medyo step by step na bibuild niya yung momentum niya. Then sa round 1 naman ni Nad, medyo kabaliktaran dahil sa opening niya, medyo slow start at the same time, nag-choke siya, tsaka meron siya ilang mga missed line. So yung round 1 na yung binigay ko kay Croxted 1. Sa round 2 naman, same energy, tsaka yung momentum ni Croxted 1 medyo nabibuild niya na. So maganda yung unang banat niya kagad, yung atake niya, nag-rebat siya ng ilang lines sa huling banat ni Nad sa round 1. So sa round 2 naman ni Nad, same as unang round niya, may mga ilang miss line siya, even though na pinipilit niyang i-recover, pero yung kumbaga yung aggressive medyo hindi niya pa ma-establish hanggang doon sa round 2. So yung round 2 binigay ko yun kay Croxted 1. Sa round 3, medyo nagsimula si Croxted 1 na medyo slow start, kabaliktaran ng unang dalawang round niya. Pero props pa rin siguro dahil sa naramdaman niya na yung momentum ng battle na yun parang para sa kanya. Then sa round 3 naman, props naman kay Nad. Even though na mahina yung dalawang round niya, doon naman medyo kahit papano, siguro doon pa lang na-build yung energy niya, yung momentum niya sa huling round. So yung round 3 binigay ko kay Nad. Then dalawang round naman binigay ko kay Croxted 1. So sa laban na yon, ang boto ko para kay Croxted 1. Pero congratulations sa kanilang dalawa. At ayun, numerous, ayun, ang binoto ko si Croxted 1. Round 1, kita naman natin medyo nadadapa si Nad. Pero pakiramdam ko parang nanghinayang ako sa pwede niya pang ibitaw doon, pero ayun nga. Pero mas syempre doon nagibabaw si Croxted 1. Round 2 same lang din. Parang same scenario, na medyo nadadapa rin si Nad. Croxted 1, round 2. Pero yung round 3, ayun, nakita ko na ayun, mas malinis. Mas malinis yung bitaw ni Nad doon. Kaya bibigay ko sa kanya yung round 3. Dahil si Croxted 1 sa round 3 is parang na siya ron. Naging komportable na lang siya. Pero sa round 3, battle pa rin yung pinakita ni Nad. Pero sa laban na yun, binigay ko kay Croxted 1. Yun, round 1, binigay ko yung boto ko kay Croxted 1 kasi kita natin nag-joke si Nad, pero maganda yung mga linya niya, hindi niya lang naihatid ng tama. Nakalimutan niya, sakit natin yun minsan di ba? Yung makalimot. Kaya binigay ko yung boto ko kay Croxted 1. Round 2, ganun din. Nung una maganda yung mga banat ni Nad. Akala natin magtutuloy-tuloy na. Sabi ko, pwede bang hatulan nyo ng ganun? Nagtuloy-tuloy yung niya. Pwede natin ibigay sana yung round 1 kay Croxted kung talagang napagtuloy ni Pero wala, nag-backle pa rin siya. Kuha pa rin ni Croxted 1 yung round 2. Sa round 3, medyo parang nawala na ng Pero malakas yung mga tira ni Nad nung bandang round 3 na. Kaso putol na pakpak niya. Binigay na natin yung boto dito kay Croxted 1. Kaya buong boto, binigay ko lahat kay Croxted 1. Yo, congrats sa inyong dalawa. Palakpakan nyo naman sila. Yo, palakpakan nyo lahat ng mga sumasali rito. Dahil yung mga sigaw nyo, palakpakan nyo. Malaking bagay yan sa mga performer. Kaya huwag nyo rin ipagdamot. Mag-participate din tayo, kumbaga, para supportahan din natin sila. At yun, itong battle na to, kahit na medyo may mga moment na sloppy, entertaining pa rin siya. All 3 rounds binigay ko kay Croxted 1. Para sa akin, pangalan nito, si Nad, hindi mo matatago sa kanya na magaling siya magsulat. Magaling siya mag-construct, marunong siya, alam niya yung timpla.
Alam niya kung ano yung sinusulat niya. Kaso nga lang, nagkatalon talaga sa delivery. At malaking factor yon. At doon kay Numerous naman na sinabi niya na sa round 3, medyo nagpetex-petex si Croxted 1. Para sa akin, mas points pa nga eh. Kasi yung nag-freestyle siya, which is parang yun dapat yung aid kapag nag-choke ang isang rapper. Katulad yan yung Saito. Sabi ko nga sa kanya kanina, ikaw Saito, pag nag-ganon, freestyle ka na, no? Sabi ko, hindi daw. Pero, yun nga, props pa rin. Alam nyo naman na kung ano yung mga dapat nyong i-improve. Galingan nyo pa sa mga susunod at keep it up, pare, yung ginagawa mo. Pare, bawi ka. Parang Nad. Congrats sa'yo, Croxted 1. Yeah, alright. Ayun, Basilio. Dito sa laban ni Croxted 1 tsaka ni Nad, kitang-kita natin yung laban, parang knockout game siya eh. Pero ako, personally, nanghihinayang ako doon sa mga banat ni Nad. Kung tutuusin, mas may laman yung mga sulat ni Nad o yung material niya. Para sa akin, mas may laman yon kesa sa sinasabi ni Croxted 1. Kaya lang kasi si Croxted, consistent siya eh. Ang problema naman kay Nad, yun nga, nag-choke siya, may mga stutter siya, tsaka unique yung boses ni Nad. Parang, hindi ko alam kung pang-battle yung boses niya, pero para sa akin, iba siya. Kakaiba siya. Distinct yung boses niya. Tapos, round 1, 2, 3, and 4, binigay ko kay Croxted 1. Kasi parang, ano na eh, na alam niya na lamang siya. Although maganda naman yung mga sulat ni Nad dun sa round 3 niya. Parang dun niya siniksik lahat. Yung mga sinasabi niya, may konting stutter rin, pero hindi na punado yon. Kaya lang nga, parang nasabi o nagawa ni Croxted 1 yung dapat niyang gawin nung alam niyang round 1 and 2, tagilid na si Nad. So parang binabadibag niya ng ano. Tama yung sinabi ni Ismag, parang nakadagdag puntos yun. Pero props doon sa sulat ni Nad. Yan, galingan nyo. Doon pumapasok yung ano, yung dapat preparado ka sa gera. Huwag kang lalaban kung hindi ka preparado sa gera. Yan lang.